Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo para sa pagkakabasa ng kanyang salita. Let us open the book of Galatians chapter 4 from verse 21 to 31. Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says? For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman. His son by the slave woman was born according to the flesh, but his son by the free woman was born as the result of a divine promise. These things are being taken figuratively. The woman represents two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves. This is Hagar. Now, Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city of Jerusalem, because she is in slavery with her children. But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. For it is written, Be glad, barren woman, you who would never bore a child, shout for joy and cry aloud. You who would never labor, because more are children of the desolate woman than of her who has a husband. Now you, brothers and sisters, like Isaac, are children of promise. At that time, the son born according to the flesh persecuted the son born by the power of the Spirit. It is the same now. But what does the scripture say? Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman's son will never share in the inheritance with the free woman's son. Therefore, brothers and sisters, we are not children of the slave woman, but of the free woman. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Thank you very much, Sister Ella. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga ginagawa sa ating mga buhay. Tayo ay magpatuloy sa ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Galatia. Sa ngayon, tayo ay nasa ika-4 na kabanata ng aklat na ito. Isang bagay na sigurado ko na marami ay hindi pinapangaral ang bahaging ito ng kasulatan. Maging marahil kayo ay parang hindi nyo maalok sa inyong mga kaisipan kaagad na ganito ang nilalaman nito. Alam nyo, maraming nangangaral sa bahagi ng chapter 5 and chapter 6, marahil sa mga naunang kabanata. Pero itong chapter 4, lalo na itong ating binasa, ay medyo may kalaliman. Pero ito ay isang bagay na ibinibigay ng banal na Espiritu kay Apostol Pablo para linawin sa mga mananampalatayang ito ang isang katotohanan tungkol sa kanyang sinasaysay sa kanila. Nais kong saglit na balikan yung ating mga nakuha sa nakaraang bahagi, at yan ay makikita sa chapter 4 verse 1 to 20. Nang sa gayon ay mai-connect natin yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang tema natin sa nakaraan is Paul defending or explaining what they have received from him. Paul defending or explaining what they have received from him. And makikita natin doon na he explained the condition of the Jewish and Gentile before Christ. Na ang mga Hudyo ay they were under the law and they became slave because they were unable to fulfill the demands of the law. Tayo naman mga Hentil o ang mga Hentil naman ay bagamat hindi sila sakop ng pagkikipagtipan ng Diyos o ng kautusan, sila naman ay nasa talikala ng sanlibutan, kagagawan ng kaaway. Tayo ay ganoon bago tayo kumilala sa Panginoon. And then sa ikalawang bahagi ng kanya pagsasaysay sa verse 4 and 5, ang pamagat ko is clarifying God's provision for redemption. Kinaklaro niya na sana ma-realize ng lahat na si Kristo ang kailangan ng bawat isa, Hudyo man o Hentil, at yan ay sa pamamagitan naman ng bagong pakikipagtipan. Sa verses 6 to 7 is expounding the privilege of sonship. Makikita natin na tayo ay naging anak ng Diyos at maraming pribilehyo, but most of all ay yung pananahan ng banal na Espiritu sa isang mananampalataya.
hindi ka anak ng Diyos, hindi ka kay Kristo kung wala kang Espiritu ng Diyos, sapagkat sigurado ko hindi ka makakapamuhay sang-ayon sa nais ng Diyos at mapapahiya ang pangalan ng Panginoon sa iyo. And so there are a lot of believers today na ang resolba ng kanilang pagiging Kristiyano ay doon sila sa lumang tipan, sinisikap nila yon sapagkat lalong hindi mo magampanan ang mga batas ni Kristo sa New Covenant kung ikaw ay walang banal na Espiritu. Nabanggit ko ang Ezekiel 36:25-27 na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ibinibigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa New Covenant ay para magampanan ng kanyang mga pinili ang kanyang kalooban. That's it. Even Christ Himself needed the Holy Spirit before He plunged into the ministry. Likewise, the disciples ay hindi pinapayagan ng Panginoon na humayo o gumawa ng ano pa mang bagay maliban na tanggapin nila ang banal na Espiritu. At ano ang ibig sabihin nito para sa ating kapanahunan? Nobody can serve the Lord without the Spirit of God. Pero alam niyo, itong bagay na yan, hindi po yan bago. Sa panahon pa lamang sa langit ay tinatawag si Satanas na anointed guardian cherub. Bakit? Na hindi siya pwedeng maglingkod sa Diyos na wala ang kanyang espiritu sa kanya. But sad to say, na iniwan siya ng espiritu ng Diyos, the anointing, at anong nangyari sa kanyang buhay. Parang nakikita ko diyan at nabigining pa lamang na si Satanas ay gumagawa na ng hindi tama. Meron siyang puso na hindi tama. Nababanggit ang bagay na ito sa Ezekiel 28, I think beginning verse 14 and 15, na ipinapakita na si Satanas ay kailangan niyang pahiran para sa paglilingkod niya, leading the angels in worshiping God. Pero tingnan niyo ang nangyari sa kanya. A good example na kapag ka ang isang Kristiyano ay hindi nabubuhay sa kalooban ng Diyos ay nanganganib na iwanan siya ng banal na Espiritu. Nangyari rin yan kay Saul at naniniwala ako na maging sa New Covenant. Dito sa ating pang-apat is the warning of danger of turning back to bondage. Ibig sabihin itong mga mananampalatayang ito na dinadaya na nagpapairal ng mga kautusan ng lumang pakikipagtipan ng Diyos ay tinatawag niya ito na tanikala o kaya ay bondage. At sa chapter 5, kalaunan ay makikita nyo na malinaw niyang sinasabi na kung yun ay paiiralin mo, mapupunta ka talaga sa bondage, sa pagkaalipin, dahil lalayo ka kay Kristo, iiwanan ka ng banal na Espiritu, o kaya ay mawawala ka sa biyaya ng Diyos. Pag-uusapan natin ang bagay na yan. So huwag tayong bumalik doon sa pag-aakala na yun ang ating susundin, mga kautusan ng lumang tipan. Ang dilema, mga kapatid, ay hindi nga natin sinusunod yon o kaya ay sinasabi natin we are not under the law. At ang problema ng mga umaangkin nito ay kapag ka inaangkin naman nila yung mga pagpapala ng lumang tipan na ano yon? Mga bagay sa mundong ito, nangangahulugan yan na kahit sabihin mo na you are not under the law as much na inaangkin mo ang mga pagpapala na mga bagay sa mundong ito na mga pangako kay Abraham o kaya sa pamagitan ni Moises, you are putting yourself under the law. Malinaw po yan. Iba ang pagpapala ng New Covenant, and I always say that, na they are not temporary, they are eternal, and you need to have a faith para lumakad na umaasa ka na kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. I thank the Lord, mga kapatid, na kahit sa mga panahon ito, nakikita ko sa inyo na sa inyong pagsunod kay Kristo ay hindi naman niya kayo pinapabayaan. And we thank the Lord for that. Sapagkat, sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and all these things. That all means lahat ng pangangailangan ng kanyang mga tagasunod sa mundong ito. So hindi po sinungaling ang Diyos. Pero huwag mong gawing prioridad ang mga bagay na yan. Panglima na bahagi ng aking sinaysay sa inyo sa nakaraan is appealing for their restoration.
how they could be restored, at ang sabi ni Paul, become like me. Yan ang ikinaganda kapag ka ang isang leader ay namumuhay sa gabay at sa essence ng New Covenant. And you can say to the people, I'm following Christ and follow me. Alam niyo, yung salitang yan ay inaakala ng marami na nababanggit o nasasabi lang ng may mga pride na sabihin sa mga tao, follow me as I follow Christ. Paul was an example for us para hindi natin nakalain na kapag sinabi natin yon ay mali tayo o proud tayo. Mga kapatid, ang ikinikintal ng sanlibutan sa isip ng maraming Kristiyano ay hindi ka dapat magkaroon ng ganung pananalita. Ang salita ng mundong ito na nasa mga Kristiyano is nobody is perfect. And yet, sabi ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Yan ay nasa Matthew 5:48. Meaning, mga kapatid, huwag nating sabihin yung sinasabi ng mundong ito, nobody is perfect, sapagkat yung salitang yan ay ginagamit para hindi ka magpursige sa excellence or becoming like Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, if you do not have the heart of becoming like Christ, hindi ka makakarating sa karya ng Diyos. Hindi ka makakarating, I tell you. Because only Christ, as I have said again and again, only Christ is accepted in the heavenly kingdom of God, and He came not only as a Savior, but also as an example for us, a model for us. Pang-anim, sa 17 and 18, is cautioning them against false teachers. Nais ko sabihin sa inyo, kung ito ay sinasabi ni Pablo noon pa, ay nangangahulugan na hindi absent ang mga bulaang guro sa ating kapanahunan. Isang nakakalungkot na bagay na sa ating kapanahunan ay hindi alintana ng mga nagsasabing Kristiyano na marami ay bulaan talaga. They multiply. They are more than the people who teach the truth. Yan ang totoo. Pero tayo, nagiging pabaya tayo. Gusto-gusto ng diablo yan, na tayo ay magbaba ng standard, at ang problema kasi ay dahil sa pag-aakala na hanggang ganun lang ang Kristyanismo at wala yung tinatawag na excellence o kaya ay perfection. Marami yan sa Biblia. And the last point na ibinigay ko sa inyo is showing deep concern for the spiritual formation. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hinuhubog ang mga mananampalataya sa wagis ni Kristo. And do not be offended with that, because yan ang sinasabi ko sa inyo na hanggat hindi tayo nagiging katulad ng bugtong na anak ng Diyos, o kaya ay wala tayong hangarin na ganoon, mga kapatid, lagi tayong bagsak sa Diyos, baka iwanan nga tayo ng banal na Espiritu. Yun ang nakakalungkot sa ating Kristyanismo, sapagkat maraming mga ngaral, they even criticize the word Christ-likeness. Lalabanan nila yan kasi yun nga ang kanilang emphasis ay nobody is perfect. So ngayon, nandito tayo sa ating binasa kanina na bahagi nitong Galatia, mula 21 to 31. Nabanggit ko sa inyo na ito yung malamang ay iniiwasan ng marami. They would rather go to the Life in the Spirit seminar, the fruit of the Holy Spirit. And then doon sa Galatians chapter 6, ang gaganda dyan, pero pagdating dito sa chapter 4, lalo na itong bahagi na binasa natin, naniniwala ako na marami ay hindi ipinapangaral ito. At ang dahilan ay ang kakulangan ng kaalaman tungkol sa kaibahan ng Old and New Covenant. Ngayon, dito sa bahaging ito ay makikita nyo na lantaran ng sinasabi ni Apostol Pablo ang ugat ng lahat. At ang ugat ng lahat is the covenant. When you talk about the gospel, when you talk about the law, when you talk about circumcision, you are talking about covenant. At dito ay makikita na natin ngayon, diretsahan ng sinasabi ni Pablo, do ito ay nabanggit sa chapter 3, pero ngayon ay ipinapakita niya sa pamamagitan nitong halimbawang ito na it's all because of the covenant. The root problem is not understanding the new covenant. Alam niyo po, pagka walang ganitong kaunawaan ang isang tagapangaral, ay maalala ko yung sinasabi ng Psalm chapter 25, beginning verse 14.
na ang problema ay kulang sila sa takot na totoo sa Diyos. Because God is a God who had a promise in the Old Testament na doon sa mga totoong takot sa Diyos ay ipapaunawa niya ang kanyang tipan sa kanila. Eh, so, kailangan maging maingat tayo na kapag ka isang mga ngaral ay hindi man lang niya nababanggit ang ugat ng problema sa Kristyanismo ngayon, which is about the covenant. You can never understand, you can never explain the Bible well without understanding the covenant. Because makikita nyo dito pa lang sa Biblia, Old Testament, New Testament, bagamat ang tinutukoy diyan ay kasulatan, ay nandyan din napapailalim ang pakikipagkasundo ng Diyos, tipan ng Diyos, agreement ng Diyos sa kanyang mga pinili. Well, we'll explain yan pagdating sa ating hermeneutics sa klase, sapagkat doon ay papaliwanag ko talaga yan, pero yan ang nakakalungkot na kalalagayan ng marami. Mamaya ay makikita nyo na kapag ka ito ay hindi talaga na ipapangaral ng isang mananampalataya o tagapangaral, hindi siya makakagawa ng tunay na alagad. He can never make an authentic disciple of Christ. Pwede kang maging alagad ng simbahan. Yan ang narinig nyo sa marami. Once na ikaw ay naging alagad ni Kristo, then you are a follower of Christ and you are living into Christ likeness. Can you say amen? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So, sa ngayon, ay ipapaliwanag ko po sa inyo itong sinaysay na ito ni Apostol Pablo. And I subdivided it in 4 points. 4 na punto po ang ibibigay ko sa inyo rito. So, subaybayan po ninyo. Punta kagad tayo dito sa verse 21 to 24. Verses 21 to 24, sabi niya, "Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says? For it is written that Abraham had 2 sons, one by the slave woman, and the other by the free woman. His son by the slave woman was born according to the flesh, but his son by the free woman was born as the result of a divine promise. These things are being taken figuratively. The women represent 2 covenants. One covenant is from Mount Sinai and births children who are to be slaves. This is Hagar." Well, una, ay nais ko ibigay sa inyo ang pamagat ko rito. The challenge of Paul to those who want to be under the law. The challenge of Paul to those who want to be under the law. Meaning, under the old covenant. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, the law is the greatest representation of covenant. Like, for example, the law of Moses, ang ibig niya sabihin ay the covenant through Moses. When it talks about the law of Christ, meaning ito ay nasasakop naman ng bagong pakikipagtipan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dito sa binasa natin, is that Paul interrogates those who desire to be under the law. Pag binasa nyo ang 1 Timothy chapter 1, diyan nyo makikita na maging sa panahon ni Apostol Pablo ay meron pa talagang mga Kristiyano na nahahalo sa mga kalipunan ng mga mananampalataya na confident sila na nangangaral tungkol sa kautusan. Kung nangyayari sa panahon ni Apostol Pablo at lahat naman ng mga sinulat ng mga apostol, yan talaga ang problema, yung hindi nila ma-determine what is being in the old covenant and the new covenant. Alam nyo, sa panahon ng mga apostol, ordinaryo na lang na lahat ng iglesia na kanilang itinatatag ay nasa ilalim ng new covenant. Kaya dito sa New Testament, 6 na beses lang nabanggit yung New Covenant, pero hindi yung Covenant. Maraming beses yan. At sa kabuuan nga ng Biblia, sabi ko, ay nababanggit ang bagay na ito ng 332 times. Rival talaga yan ng salita na Kingdom of God. Kung gaano kahalaga ang Kingdom of God, ganon din ang tipan ng Diyos. Pero nakakaligtaan ng marami ang bagay na ito. It is a very important word for every preacher or teacher must have to understand, lalo na sa ating kapanahunan. So kung sila man ay bibihira na nababanggit itong covenant, mga kapatid, do hindi, ay sa panahon natin, ito yung main problem
ng pagpapaliwanag sa Biblia. Sinabi naman ng Panginoon talaga ang katotohanan na marami ay aayaw sa katuruan ng New Covenant. Ito yung mga tao na makalaman. They desire the things of the world. Kaya naman ang mga tao ay iniinganyo sa mga bagay na temporaryo. Hindi yung kanilang ipinapakita sa kanila yung halaga ng pagsunod sa Diyos para magmana ng walang hanggan. So, ang point ko rito mga kapatid, if Paul interrogates those who are under the law, sa ngayon, ang ini-interrogate at inaayawan at kinu-question ng mga katuruan ay yung nagtuturo ng New Covenant. Natutuwa ako sapagkat dito sa North Luzon Expressway, may nakita ako noon kung hindi sa lugar ng Kamatsili ay may nakapaskel na ganito. Ang pag-iikapo or English yata yun, tithing is a sin. Ano ibig niya sabihin? Naunawaan ko yung naglagay noon, though hindi eksaktong ganon. Because there is a tithing before the law of tithing. Pero kapag ka ang tithing mo ay sa pilitan, ginagamitan ng talata, kasalanan talaga, and that is right. So nabasa ko yun, sabi ko, ganda nun na dapat ay maunawaan ng marami. So, kung ikaw ay kailangan pilitin na magbigay ng iyong ikapu, hindi na nga lang ikapu ngayon, may narinig ako, 20% na ang hinihingi ng mga pastor. Mga kapatid, nakakahiya naman. Because, magagawa mo lang yan kung meron kang pangako na ibabalik ng Diyos ng siksik-liglig na umapaw na pagpapala sa buhay mo. What if not? Bakit mo kukontrolin ng Diyos sa iyong pagbibigay? Mga kapatid, nasa Kanya yon. And God can bless us in many ways. Can you say amen? Amen. Hindi lamang sa material na bagay. God can bless us in many ways na hindi natin kailangan yung mga ganoon para tayo ay mabuhay sa mundong ito. Amen. So, natutuwa ako doon. Now, ganito ang sabi niya rito, for it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman. Now, alam niyo, dito ay makikita natin. Una sa lahat, gusto ipakita sa inyo na si Abraham, hindi lamang dalawa ang kanyang asawa. Alam ba ninyo yun? At the end, ay makikita nyo na nag-asawa pa siya ng isa maliban sa kanyang naanakan na si Hagar, si Sarah, at saka si Ketura. Hindi ko matandaan kung anong chapter yung si Abraham ay napangasawa niya si Ketura at ang dami niyang anak doon. I think sa chapter 27, basahin nyo lang ng Genesis. Now, ganito mga kapatid, si Abraham ay makikita natin sa chapter 11 kung ano ang kanyang pinagmulan. Pag binasa nyo ang kanyang buhay doon, makikita nyo na buhay pa ang kanyang ama na si Terah. At alam nyo, ganito ang kwento, kung hindi ako magkakamali dito sa aking mga sasabihin para malaman ninyo. Pero mas maganda i-check nyo mamaya. Na it was Terah, si Terah, ang nagnais na pumunta sa Kanaan una sa lahat. During that time, meron siyang dalawang anak na si Abraham at saka si Nahor. And sila ay may asawa. Pero isang bagay na hindi pinayagan ng Diyos na si Terah ang magdala kay Abraham sa Kanaan. Mga kapatid, namatay siya bago sila pumunta sa lugar ng Kanaan. Pero isang bagay, malamang ay nangyari kay Abraham. Ito yung gusto kong basahin sa inyo, sapagkat ito'y mahalaga sa aklat ng Joshua chapter 24 para maunawaan natin na malamang pagkatapos na mamatay ni Terah, ay mabasa natin ang ganito dito sa 24 ng Joshua verses 2. Joshua said to all the people, ito naman yung farewell speech ni Joshua sa mga tao. Sabi niya, this is what the Lord, the God of Israel says, long ago, your forefathers, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the river and worship other gods. Sabi nga natin yan, worship other gods. Sabay-sabay. Worship other gods. Meaning mga kapatid,
si Tera ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. And of course, yung tatay, pagka ganon, kasama ka. Pero naniniwala ako na nung namatay si Tera, ito ay imaginasyon ko na maaaring mali, pero ito ang nakikita ko, na during that time na namatay si Tera, nagkaroon ng kaisipan si Abraham. Alam niyo, pag may problema sa buhay ng mga tao, pagkakataon yan ng Diyos. Amen ba kayo? Amen. Marami na akong nakita sa buhay ko na kapag ka ikaw ay may problema, pagkakataon yan para maghanap ka ng Diyos ng totoo. Amen. Kanina lang ay nabanggit ko doon sa kausap ko na problema, dadalhin kayo niyan sa Panginoon. Sana ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." Because alam ng Diyos na ang hirap tawagin ng mga tao na paldo. Yan ang salita sa ating kapanahunan. But anyway, ito ang nakikita ko rito sa experience ni Abraham. When his father died, it's time to evaluate. Ano nangyari? Hindi natupad ng aking ama na dalhin kami sa Kanaan. Marahil maganda yung Kanaan. Ano kayong meron doon? And ito si Abraham. Because his father worshiped idols, iniisip niya, ito kayong Diyos-Diyosan ng aking ama ang nagpabaha sa panahon ni Noe? Ito kaya ang nag-confuse sa salita ng mga tao sa panahon ng Babel? Yun yung panahon na buhay si Abraham. Saka pa lamang mangyayari sa chapter 19 ng Genesis yung pagpapaulan ng Diyos ng apoy sa Sodoma at Gomora. And so, dalawang judgment ang ginawa ng Diyos sa panahon na ito na si Abraham ay nandito na. Ano yung mga yon? There were the flood during the deluge in Noah's time, at pagkatapos ay yung Tore ng Babel na kinonfuse ng Diyos ang kanyang salita. And from that, ang tao na nag-i-evaluate at naghahanap ng katotohanan, katatagpuin ng Diyos. Ulitin ko, pag ang tao ay nag-i-evaluate at naghahanap ng katotohanan ng totoo, katatagpuin ng Diyos. Ang dami yan. I have a video na ipinakita ko na ang maliit na butil ng paghahanap sa Diyos, kinakatagpo ng Diyos. And I can name like Zacchaeus. And I can name like Cornelius in Acts chapter 10. And a lot of people sa Biblia. At nababanggit sa Aklat ng Gawa 17:27 na kapag ang tao lang ay naghanap sa Diyos, katatagpuin niya ng Diyos. Amen. Amen. Sinasabi ko ito because there are a lot of people na hindi kasi seryoso sa paghahanap sa Diyos. Once nagseryoso ka sa paghahanap sa Diyos, ang Diyos hindi kanya kaliligtaan. His divine and sovereignty ay talagang katatagpuin niya ang pangangailangan ng taong nauuhaw sa Kanya. Amen. Amen. Palagpakan po natin ang Diyos na buhay. So from there, naniniwala ako na doon na nangusap ang Diyos kay Abraham. Anong sabi ng Panginoon? Leave your country and your people, and your father's household, and go to the land I will show you, and I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and whoever curses you, I will curse. Whoever blesses you, I will bless. And all nations of the earth will be blessed through you. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. At doon sa Hebrews chapter 11, verse 8 to 10, ay nababanggit ng sumulat yung hambang na ginawa ni Abraham na siya ay pupunta doon sa Kanaan. So that's the time. Pero ang gusto mong makita natin dito, mga kapatid, ay tungkol sa kanyang asawa. Mga kapatid, tumingin kayo rito. Alam niyo ba kung bakit naengganyo ng Diyos si Abraham na sumunod? Because during that time, proven na ang kanyang asawa ay hindi na magkakaanak. And here is a God na alam niya ang mag-a-attract kay Abraham is child, anak. Proven niya na si Sarai ay hindi manganganak. At yun ang ipinangako ng Diyos sa kanya. I will make you into a great nation. So, he went into that land na tinawag siya ng Diyos. Genesis chapter 13. Ang sumama ay si Lot at ang kanyang pamilya. After that, yumaman sila, nagkahiwalay sila sa chapter 15. Wala pa ring anak. Si Abraham. I mean, Genesis 15.
And God, He encountered with Abraham. At sabi sa kanya na magkakaroon siya ng maraming anak. Another one, mga kapatid, sa chapter 16 ng Genesis, maging si Sarai ay hindi na makatiis na hindi nangyayari na magkaroon na ng anak ang dalawang ito. So nagkaroon siya ng kaisipan, tumingin kayo, na ibibigay ko sa aking asawa ang aking aliping babae. Sino yun? Hagar. Para anakan niya ito at magkakaroon ako ng anak. Problema yan dahil hindi yan ang disenyo ng Diyos. Na magkaroon ka ng anak sa hindi mo talaga asawa. Pero, mga kapatid, nagkaroon ng anak si Abraham at yun ay si Ismael. Tumingin kayo rito. And sa chapter 17, kung mapapansin nyo, kinatagpo na naman ng Diyos si Abraham to have a covenant with him at yan, pinatuli na siya. But anyway, ganito ang nais ko sabihin sa inyo. Ipinangako ulit ng Diyos next year, magkakaroon na ng anak ang iyong asawa. Ito yung gusto kong makita nyo. Ganito ang gagawin ko sa iyo. Pumunta ka sa Registry of Deeds. Kwento ko lang ito, ha? Ano yung Registry of Deeds? Anong kinalaman nun, Pastor? Gusto kong makita nito. Abraham, pumunta ka doon at papalitan mo ang iyong pangalan. Anong pangalan ko, Lord? Huwag na Abram. Abraham na. Ano ibig sabihin ng? Father of many nations. Yun ang ibig sabihin ng Abraham. At, sabi niya, ganun din, yung asawa mo, papalitan mo ang pangalan mula sa Sarai, papalitan mo ng Sarah. Ano ibig sabihin ng Sarah? Hindi Princess Sarah. Ang alam ko ay Mother of many nations. But anyway, tingnan niyo ito, ha. Halimbawa, nandoon siya sa Registry of Deeds. At yung nagsusulat, sabi niya, Ma'am, good morning, magpapalit po ako ng pangalan. Ano ang pangalan mo? Ako po si Abram. Abram. Abram means father, I think. Pero wala namang anak. Nagkaroon na siya ng anak during that time. At ito ay si Ismael. Well, anong gusto mong pangalan? Abraham po. Abraham? Ilan na ba anak mo? Sa total lang po, wala pa akong anak sa asawa ko. Sino ba asawa mo? Si Sarai. Papalitan mo na rin po ang kanyang pangalan. Anong pangalan niya? Na ibibigay mo? Sarah. Sarah! Nanay ng maraming bansa. That's faith. Pag pumunta kayo sa Romans chapter 4, makikita nyo, they are as good as dead. Romans chapter 4, basahin nyo, at sinasabi doon na si Abraham na 99 years old at si Sarah na matanda na, good as dead. Ibig sabihin, nanginginig na ang kanilang mga kamay, may hawak na tungkod at nakukuba na ng pangakuan sila ng Diyos ng anak. Eh so ano yun? They have to live in faith. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Amen. Ang hirap ng amen yun. Amen. Yun ang kaganapan dito. Pero, nakagawa na siya ng kasalanan. Now, mga kapatid, nais kong ipaalam sa inyo na dahil sa kasalanan ginawa ni Abraham, nang tabihan niya ang kanyang aliping babae, 14 to 16 years siyang hindi kinausap ng Diyos. Kung hindi ako nagkakamali, 14 years na hindi kinausap ng Diyos si Abraham. Eh si Abraham, hindi sanay ng ganon. Na hindi kinakausap ng Diyos during that time. Pakitapik mo ay katabi mo, hoy, sanay ka bang hindi kinakausap ni Lord? Si Abraham, hindi ganon. So, nag-iisip siya sa kanyang ginawa. At alam niyo, nung kausapin siya ng Diyos ulit, sabi ng Diyos sa kanya, live before me blameless. Huwag ka nang magkasala ulit. Yun ang ibig sabihin nun. Sa chapter 17. Pero may anak na siya. Now, so ito na yung dalawang babae na binabanggit dito, na si Sarah at saka si Hagar. Sila yung ikinukumpara sa alipin at saka sa free. Ibig sabihin mga kapatid, itong dalawang babaeng ito na naglalarawan sa dalawang tipan, doon pa lang natin mababasa sa mga susunod na talata.
ay makikita nyo kung ano ang kanilang inlalarawan. Pero gusto ko makita nyo ito. Huwag i-interpret ang lahat ng talata ng Biblia na katulad ni Pablo. Sapagkat naniniwala ako na si Pablo ay taglay niya ang Espiritu ng Diyos, mga pahayag ito ng Espiritu ng Diyos sa kanya, alam niya kung paano ipahayag ang salita ng Diyos o interpret ang Biblia. Because he was talking about a barren woman, at yun ay ginawa niya. Alam niyo, maraming ganyan na hindi pwede, mga kapatid, na i-spiritualize lahat ng gusto nating i-spiritualize. Alam niyo, minsan, itong mga nangangaral sa palengke at sa bus na may daladalang, sako. Sako ba o supot? Anong talata ang gamit nila? Pag binasa nyo, at ito ang gamit nila, Psalm 68:18. Ano sinasabi niyan? Humingi ka sa mga rebelde, tumanggap ka ng kaloob. Yun ang nandoon. Pero nung i-interpret ni Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 8, ganito ang sabi niya. Ephesians 4:8. Makuha niyo ito, mga kapatid, because I'm talking about interpreting the Bible by the power of the Holy Spirit. Amen. Sabi niya, this is why it says, when He ascended on high, He led captives on His train and gave gifts to men. Gusto ko matutunan niyo ito. Punta muna ako doon sa Psalm 68:18 para alam niyo na kapag may nangangaral sa palengke at sa bus na gumagamit ng mga pang-iingganyong salita at pagkatapos ay may dalang supot o lukbutan o kaya sako. Malala ko, nung pauwi ako galing sa Cagayan, may nangaral doon pa lang sa lugar namin. Alam niyo, nung pati ako bibigyan ng sobre, nakangiti sa akin, sabi ko, nang-i-scam ka. Hindi yan ginawa. Titingnan ko lang kung sasagutin niya ako, lalapasan ko siya ng Biblia. Buti, nilagpasan niya lang ako. Yun yung mga scam. Ginagamit ang salita ng Diyos. Pero ang gamit nila, ito nga sa Psalm 68:18. Ano sabi? When you ascended on high, wow, parang kapareho ng sabi ni Pablo. You led captives in your train and received gifts from men, even from the rebellious, that you, O Lord, God, might dwell there. Tingnan niyo kung paano ginamit ni Pablo. When he ascended on high, he led captives on his train and gave gifts to men. Ano ang punto ko dyan? Gusto kong makita nyo na there is a right way of interpreting the Bible and it is through the power of the Holy Spirit. Amen. So maging maingat tayo sa mga pag-i-interpret sa Biblia. Pero hindi ko kayo sinasabihan dito, kundi yung mga tagapangaral na kung saan lang ginagamit ng mga talata ng Biblia para sa ganoon ay pakinabangan nila. But anyway, dito makikita natin that they represent the two women. Sarah and Hagar represents two covenants. Ngayon, ay lantaran na sinasabi ni Pablo, ang problema nyo ay unawa sa mga bagay nito, using these two women to interpret and to clarify the things about covenant. Ang problema, pag pinag-usapan ito, na hindi mo alam itong mga binubuklat ko sa inyo na mga talata, hindi mo talaga ma-interpret ng tama. Kaya ito, lalaktawan talaga ito ng mga pangangaral. Pupunta na sila doon sa chapter 5, mas madaling unawa. Ano yun? Ipinatiwanan ko na sa inyo minsan yung tungkol the fruit of the Holy Spirit. Bago yun, ay nangaral muna siya tungkol sa mga gawa ng laman para huwag mong i-claim yung mga bunga ng banal na Espiritu na meron kang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangangalan niya, karimarimarim na pamumuhay. But sad to say, they even jump doon sa verse 22 to 20-something na ang tinutukoy tungkol the fruit of the Holy Spirit. At ang mga tao na nangangaral doon, kunwari na lang, nagpapakabait yan because it talks about love, joy, peace, temperance. Oh my God, ganyan. Ang kababaw ng pag-interpret ng Bible ng marami. They interpret it by the way na sila yung makita kunwari sa kanila. Mag-interpret ka pa ng fruit of the Holy Spirit kung sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Kung ikaw ay merong mga gawa ng hayag ang mga gawa ng laman, karimarimarin na pamumuhay, kaalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi,
ang katulad nito, hindi magmamana sa buhay na walang hanggan ang gumagawa ng ganitong mga bagay. And then go to the fruit of the Holy Spirit para alam mo na hindi ka magtataglay noon kung meron ka na ng mga bagay na sagabal sa iyong buhay. So, makikita natin that through these two women, si Hagar una sa lahat ay si Ismael. Yan. Tingnan nyo yung katabi nyo kung Ismael o kaya ay Isaac. Mamaya makikita natin dito sa susunod na bahagi kung sino itong dalawang anak. Ngayon titingnan muna natin kung sino itong dalawang babae. And they were the wives of Abraham. And makikita natin kung sino ang kanilang mga naging anak. May connection yan sa mga bunga sa pananampalataya. But anyway, punta tayo sa verse 25 to 27, wherein Paul explained this metaphor or illustration o kaya ay parable. Sabi niya dito sa 25, Now Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city in Jerusalem because she is in slavery with her children, but the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. For it is written, Be glad, barren woman, you who never bore a child, shout for joy and cry aloud, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband. Hindi ko alam kung ano nasa isip nyo pag binabasa yan. Pero, yan ang sinasabi ko sa inyo na dito ay ipinapakita ni Pablo sa mga mananampalataya. Mga kapatid, tumingin kayo dito. The Galatians are ordinary Christians. They were even deceived by the Judaizers. Pero kailangan nilang maunawaan ito in a parabolic way. Nang sa gayon ay alam nila ang kanilang paninindigan. And likewise, every Christian must understand, especially tungkol dito sa tipan ng Diyos na ito. Amen kayo? Amen. Ano ang sinasabi niya? Now Hagar stands for Mount Sinai in Arabia. Ano ibig sabihin yan? Mount Sinai in Arabia, doon nila tinanggap yung kautusan, yung Ten Commandments. Pero bago yun, sa Exodus chapter 19, nakipagtipan muna ang Diyos sa kanila. Ano tipan ng Diyos sa Israel? You will be a kingdom of priests for me. Mga saserdote ko kayo, bansang saserdote ko kayo. Bakit ko sinasabi yan? Para malaman nyo, nag-fail yan. Lumiit, naging Levita na lamang ang saserdote sa Israel. But now in Christ, all of us, women, children, all who believe and have the Holy Spirit of God, you are a royal priesthood. Amen. Ang lakas ng amen nyo doon, ha? Amen. You are a royal priesthood. Amen. Pero patunayan nyo na kayo yung mga saserdote. Sabi ng pahayag 1:6, that we are the kingdom and priest. Kingdom na, saserdote pa, to serve our God. Amen. Isa na lang na, nabawasan na nag-amen. Amen. Kasi nandun na yung serve. Kaya mga kapatid, you can never serve the Lord without the Holy Spirit of God. But you are a royal priesthood. Now, itong dalawang ito, yung si Hagar, katulad ng Mount Sinai. Ano yung Mount Sinai? Ito yung Old Covenant. And it was earthly, makamundo, temporaryo ang ibig sabihin yan. Amen kayo? Amen. Ngayon, tumingin kayo sa akin. Sa tingin ninyo, ano ang nakakarami ngayon? Yung mga naghahangad ng temporaryo, yung mga tumanggap ng mga bagay sa mundong ito, o yung katulad kay Sarah. Tignan muna natin si Sarah, makikinig kayo. But the Jerusalem that is above is free. She is our mother. Sinong nanay natin? Si Sarah, na larawan ng Jerusalem na nasaan? Nakakakita ba kayo ng Jerusalem na nasa taas? Without faith, you can never see that. Ang alam natin ay yung Jerusalem sa Israel. Temporaryo, full of trouble, and siya ay larawan ng alipin.
Ano ibig sabihin nun? Bakit binabanggit ito? Yan nga sabi ko sa inyo, ang hirap unawain yan kung hindi mo alam. Because slavery always talks about you do not have the power to overcome sin. Can you say amen? Amen. Ang pagkaalipin sa Biblia, mga kapatid, spiritually ay wala kang kapangyarihan para magtagumpay laban sa kasalanan. Alipin ka ng kasalanan. But when it talks about freedom, meaning you have the power because you have the Holy Spirit of God to overcome sin. And because you belong to the heavenly Jerusalem. Alam niyo kung kailan natin makita yung heavenly Jerusalem? Sa chapter 21 ng Revelation, when God will bring that down doon sa bagong mundo na kanyang ilalagay. Now, makikita niyo ito. Sabi niya, for it is written, be glad, barren woman. Sino yun? Si Sarah. Bakit daw siya magsaya? Sabi niya, you who never bore a child. Ano ibig sabihin? Hindi ba nanganak si Sarah? Meron siyang anak. Pero hindi siya nanganak sa sarili niyang kagagawan. Nanganak siya because of the power of the Holy Spirit. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, they are as good as dead, but because they believe God works and they have a child who became later on a nation of Israel. At sabi niya, shout for joy and cry aloud, you who were never in labor. Hindi niya kagagawan sa sarili niya. Hindi gawa ng laman. Hindi katulad ni Ismael. Because more are the children, sabihin natin, more are the children More are the children of the desolate woman than of her who has a husband. Sino bang may asawa? Si Hagar o si Sarah? Sarah. Sino ang mas maraming anak? Pero bakit niya sinasabi rito? Because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, ilagay natin sa kalalagayan ng mga Kristiyano. Ilan ba ang totoong mananampalataya? Konti lang. Pero, mas maganda na yung konti na totoo at makarating sa kaharian ng Diyos. Amen. At mas marami nga yung mga tinatawag na anak ng aliping babae. Yun ang sinasabi nito because she is in slavery with her children. Now, punta tayo sa susunod, pero tandaan natin ang sinasabi ni Pablo rito, na yung Old Covenant temporaryo, makamundo, at gawa ng laman, at pansamantala. Mga kapatid, tingnan niyo ito. Sa verse 28 to 29, ganito sabi, now, you brothers and sisters, like Isaac. Sabihin natin, like Isaac, are children of promise. At the time the son born according to the flesh persecuted the son born of the power of the Spirit, it is the same now. Sabihin natin, it is the same now. Sabay-sabay, it is the same now. It is the same now. Ang sinasabi ni Pablo, sabi ko dito sa pamagat ko, believers are children of promise. Mga anak tayo ng pangako. Anong pangako ng Diyos kay Abraham? And I will make you into a great nation, and I will bless you, and all nations of the earth will be blessed through you. We are part of the all nations, meaning mga Gentile na bansa, tayo ay mga anak ng pangako. Pangako kay Abraham na siya'y gagawing maraming bansa and all nations of the earth will be blessed through you. Can you say amen? Amen. Daw, sabi niya, tayo ay katulad ni Isaac. Hindi tayo gawa ng laman. Mga kapatid, ganito. Makinig kayo rito. Importante ito. Kapag ka binabago mo ang ebanghelyo dahil gusto mong mag-soul win ng marami sa paraan ng laman, emotion, then it becomes a children not like Isaac. Mga gawa ng laman, mga Ismael. Moreover, karagdagan pa, na kapag ka ang disciple mo ay hindi anak ng pangako, hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, yan
ay makalaman. So try to think about our Christianity today, na marami ang hangad ay mga bagay sa mundong ito. And that is like Ismael. Bahagi nila yun. But like Isaac, we are children of promise and we are focusing on eternity. Sana nakukuha niyo po yung aking mga sinasabi rito. At sabi pa niya, at the time the son born according to the flesh, persecuted the son born by the power. Alam niyo ba, we are teaching the new covenant. Unang-una, nagpupunta tayo, gumagastos tayo sa ating paraan ng pagkabot sa maraming mga mananampalataya. There are some people who believe dahil hindi nila matanggihan na kailangan ay nasa new covenant tayo. And many of them were opened in their eyes and then temporarily ini-invite tayo, nagtuturo tayo, nagse-seminar tayo, gumagastos tayo. Why? Because we want to open their eyes of the truth. Pero ang problema, later on, nakikita ko, hindi nila matalikuran ang mga pagnanais na makilala and then maraming tatanggaping pera and nawawala sila sa new covenant. I have seen a lot of leaders na ilang beses din tayo iniimbitahan para mag-seminar na kalaunan ay tumatalikod. Nalulungkot ako sa kanila. Isang bagay pa na ang nagpe-persecute ay yung mga namumuhay sa ayon sa kautusan. They are against the teachings of the new covenant. Sino nag-persecute? Sabi niya rito, the son of the slave woman persecuted the son of the promise. Sino yun? That was Ismael. Kung gusto niyo basahin ang lugar na yan, ay mababasa niyo sa chapter 21 ng Genesis. Punta tayo doon sa last part natin at dito tayo sa verses 30 to 31. Sabi niya rito, andyan pa ba kayo? Amen. But what does the scripture says? Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman's son will never share in the inheritance with the free woman's son. Therefore, brothers and sisters, we are not children of slave woman, but of the free woman. Ang daming magaganda rito, mga kapatid. Ganito sabi niya. But what does the scripture says? Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman's son will never share in the inheritance with the free woman. Now, tingnan nyo, itong kwentong ito ay mababasa sa chapter 21. Nung may edad-edad na si Ismael at nandoon na si Isaac. Tumingin kayo rito. Nung nakita ni Sarah na inaaway ng anak ni Hagar si Isaac, sinabihan si Abraham, palayasin mo ang mag-inang yan. Bilang tatay ni Ismael, masakit para kay Abraham. At siya ay nagdalawang isip. Pero alam nyo, pag tinuloy nyo na binasa yan, hanggang verse 12, 8 to 12, ang Diyos na mismo ang pumayag na paalisin mo yan. Pero ano ang aral na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia? Tumingin kayo. Ang aral na sinasabi niya, tigilan nyo yan, old covenant na yan, pang-alipin yan. Ibig sabihin, that is the covenant of people who never overcome sin. So, makikita natin na sinabi nga doon sa Hebrews chapter 8, verse 8, na merong kakulangan yung old covenant at kailangan itong palitan. And then later on sa chapter 8, verse 13, ay yun ay nag-expire na. So, dyan natin makikita na talagang yung old covenant hindi dapat isinasama. Ano ang ibig niya sabihin? Ito, yan ay para sa mga hindi magtatagumpay sa kasalanan at sila ang una nagpe-persecute sa mga nasa new covenant. Isang bagay pa, mga kapatid. Sabi niya, get rid of the slave woman's son and her son,
For the slave woman will never share in the inheritance with the free woman. Ano ibig sabihin? Hindi raw magmamana ng mamanahin ng mga malayang anak ang mga alipin. Ano ang punto niya? At tanong ay, naniniwala ba kayo na yung mga nabubuhay sa essence o sa katuruan ng Old Covenant ay hindi magmamana ng walang hanggan? Amen. Naniniwala ba kayo na yung mga nabubuhay ng halo-halo covenant ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan? Amen. At yan ay lagi kong iniulit sa mga mananampalataya o kaya mga tagapagturo na bakit mo kasi aangkinin yung hindi naman ibinigay ng Diyos na kasunduan sa atin. Meron tayong sariling kasunduan kay Kristo. Amen. At yan ay ipapaliwanag ng chapter 5 mamaya. So malinaw mga kapatid, na sino mang nagtuturo na ang mga pangako ng Diyos sa ngayon ay mga bagay sa mundong ito, temporaryo, wala silang tatanggaping walang hanggan. Sana paniwalaan ito ng mga tagapagturo dahil kung hindi, magpapatuloy sila sa ganon and then magugulat sila na hindi pala sila magmamana. Una sa lahat, sa buhay na walang hanggan dahil inaakala nila na yung pangako ng Diyos sa kanila ay nandito na sa lupa. And then sabi niya sa last verse natin, therefore, brothers and sisters, we are not children of a slave woman, but of the free woman. Amen kayo? Amen. Mga anak tayo ng malaya, Amen. na nangangahulugan na tayo ay may kapangyarihan mula sa banal na Espiritu para magtagumpay. Nais ko magwakas dito. Paniwalaan nyo na kung mabubuhay ka na ang hangarin mo sa ngayon ay puro mga temporaryong bagay, hindi ka magmamana ng walang hanggan. At ano ang sinasabi niya rito? Isang tabi nyo yan. Itabi nyo yan. Tigilan nyo yan. Lalo na sa mga tagapagturo na kailangan ay aralin ninyo ang bagay na ito, lalong-lalo na ang tungkol sa New Covenant. Nawa, magbigay sa atin ang araw na ito. Alam kong ito ay medyo may kalaliman, subalit ito ay may katotohanan. Amen. Amen. Amen.